Sa kabila ng rotating brownouts na nararanasan sa Mindanao, sinisikap daw ng pamahalaan na magkaroon ng sapat at matatag na power supply para sa mga kababayan natin doon. Paliwanag ni PCOO Secretary Sunny Coloma, sa kasalukuyan, mayroon ng 1,064 megawatts na supply ng kuryente sa Mindanao, kumpara sa 1,222 megawatts na demand sa lugar. Kaya naman kulang daw ito ng 158 megawatts. Ito raw ang nagiging dahilan ng 2 hanggang 3 oras na rotating brownout sa rehiyon. This explains why there are rotating brownouts at an average of 2 to 3 hours, except in Maguindanao province that is currently experiencing up to more than 10 hours of power interruption daily. Kaya naman upang masolusyonan ang kakulangang ito, ipinatupad daw ng Department of Energy o DOE ang mga sumusunod na panukala. Una, hinihikayat ang paggamit ng embedded generators sa mga distribution utilities upang madagdagan ang power supply. Ikalawa, ang voluntaryong paggamit ng generator sets ng mga consumer kung saan makakatanggap ito ng kompensasyon mula sa aprobadong rates ng ERC. Ikatlo, ang pagsasaayos at rehabilitasyon ng coal-fired power plant at mga hydroelectric power plants. Continuing repair and rehabilitation of the 210 megawatt Stayag coal-fired power plant in the PVDEC estate in Misamis Oriental. This is estimated to take from 2 to 3 months. Dagdag pa ni Coloma, patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang kasalukuyang mga proyekto na magdaragdag ng 900 megawatts na power supply sa Mindanao. These new projects include the 200 megawatt coal-fired plant of the Alsons Group and the 300 megawatt Aboitiz-owned coal-fired plant, which will both come online by 2015. Another 400 megawatts will become operational in 2016, and this is the coal-fired plant owned by Philinvest. So 500 in 2015, 400 in 2016. So an additional of 900 over to address the current need, which is around 1,200. Kasalukuyan din daw gumagawa ng reforma ang DOE kung saan plano nito ang 50-50 energy o ang 50% na traditional at 50% na renewable energy. Kung saan palalakasin ang private investor investment sa hydroelectric, biomass at solar power. Ako ang inyong kaibigan, Marge Wamar para sa Newslight.